Amen. Magandang gabi po. Amen. Tayo po ba ay masayang pumunta sa church? Amen. Of course, tayo po ay masaya sapagkat ito ay bahay panalanginan at dito nating ginagawa ang pagse-celebrate sa ating Panginoon na kung saan inibigyan ho siya ng parangal at ating tinataas ang kanyang pangalan. Almost 2 months akong hindi nakapagsalita ng gabi. At naninibago po ako kasi dati punong-puno tayo. Ngayon, kung alin ang gabing service, nakikita namin, parang nag-migrate sila. Nag-migrate silang mahaga, kaya nababawasan ng gabi. At huwag kayong mag-alala na kayo na pinili sa panggabi ay mayroon namang inahanda ang Panginoon sa bawat isa't isa. Amen. Bawat isa po may portion, kaya hindi po tayo mawawalan yan. At ating lang pong i-review ang buong buwan na ating tinalakay sa ating aralin na our identity in Christ, being identity na kung saan na tayo ay we are a child of God, na una, tayo po ay tinuring na anak ng Diyos. At bawat isa sa atin dati ay hindi natin kilala ang Diyos. Subalit, sa mula't mula pa, ikaw ay kanyang pinili at ikaw ay kanyang tinawag. Kaya ginawa kanya at inadapt kanya bilang anak. Sons and daughters, sino po ang hindi matutuwa sa atin na tayo ay naging anak ng Diyos na kung saan sa kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay naging anak niya. At hindi lang ho yun. Dati tayong kaaway ng Diyos at tayo ay taliwas sa lahat ng ating ginagawa. Lumalaban tayo sapagkat hindi natin alam na tayo ay umiiwalay doon sa kanyang panuntunan. Subalit tayo pa rin ay ginawa niyang kaibigan. We are the friends of God. Naging kaibigan tayo ng Diyos na dati tayo ay kaaway, na kung saan ang lahat ng kanyang mga panukala at mga bagay na gustong gawin ay hindi nililihim sa atin. Kanya itong rini-reveal at kanya itong ginagawa ang kanyang pangako. Walang itinatago. Walang lihim ang Diyos sa atin, kundi ang lahat ay kanyang inilalakad. Kaya naman tayo ay mayroong espiritu na nangingibabaw kung minsan ng ating kaisipan. Alam natin at nadidiscern natin kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Ito po ang pagkatapos po nun, hindi tayo nanatiling kaibigan at binigyan pa tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na maging kawal niya. Kawal na kung saan ang lahat ng sundalo ng Diyos ay nakikipaglaban. Tayo ay mayroong labanan dito. Labanan na spiritual at hindi yung flesh and blood ang ating kalaban, kundi mga espiritu na nabubuhay sa impapawid, sa hangin. Kasama ng hangin na nakapaligid sa atin, may mga espiritu na kung minsan ay hindi lamang 10 ang lumalaban sa iyo. Kung minsan po ay 1 batalyon. O kung minsan naman ay 1 legion. Alam niyo ho ba, ang legion ay halos sa libo-libo. Hindi lang ho 1,000, libo-libo kung minsan. Subalit, dahil tayo ay ginawang kawal ng Diyos, naging matatag tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa 1 John 4:4, igit na makapangyarihan na ang ipinagkaloob niya sa atin kaysa kapangyarihan ng mundong ito. Ito ho ang banal na espiritu na ibinigay niya sa atin upang sa ganoon ay tayo ay makagapi sa ating mga kaaway at tayo ay mangibabaw at magtagumpay. Kaya nagiging victorious tayo bilang sundalo ng Diyos. At sinabi nga, sabi niya, you, dear children, dear. Kapag tinawag mong dear ang isang tao, yung parang napakalapit at yung napaka-special niya sa iyo upang sa ganoon, siya ay magbigay ng pay attention sa iyo. At dito sabi niya, you dear children are from God and have overcome them. Because the one who is in you is greater than one who is in this world. Anumang kapangyarihan ng mundong ito, igit na makapangyarihan ang kapangyarihang nasa sa atin. At iyan ang banal na espiritu ng Diyos. Amen. At dahil meron tayong banal na espiritu,
Meron tayong pamamahala. Ngayon, tayo naman ay ginawa ng Diyos bilang representante o i-represent natin si Kristo o dalhin natin ang magandang balita na kung saan na tayo'y tinawag niya bilang ambassadors of Christ or ambassadors of God. Tayo ngayon ay ambassador ng ating Diyos. At bilang ambassador, dala-dala natin ang mabuting balita na kung saan na pinapakita natin kung sino si Kristo. At ang lahat ng kanyang mga gawang mabubuti ay ating itong ikinakalat at pinagsasabi sa ating kapwa upang sa ganoon sila din ay ating maikayat at magkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Kaya nga po, ang lahat pong ito ay natala at nasulat sa Biblia na kung papaano tayo ay kinupkup ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. John 3:16. Mayroon hong pasubali ang John 3:16 na kung saan ay hindi lahat. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes, sabi niya, yun lamang sumampalataya, in Him and shall not perish but have eternal life. Yun lamang maniwala. Maraming nagre-refuse. Maraming tumatanggi. Subalit, yahong tumatanggap, ang pangako ng Panginoon, hindi mapapahamak ang bawat isa, kundi magkakaroon ng buhay na kayahaya at ganap. Ano yung kahaya-haya? Yung panatag ka, mayroon kang joy sa puso, hindi si Pastora Joy. Joy na kung saan nakagaya niya, siya ay laging masaya, kaya Joy ang pangalan niya. Tayo ay mayroong joy sa puso. Yung joy hindi yung happiness lang ho, kundi ito ay hindi namamatay kumbaga sa mga ilaw, ito hindi nawawalan ng langis. Yung happiness ay nawawalan ng langis kung nakasindihan. Pagkatapos 30 minutes ang happiness, ubos na yung oil niyan. Pero yung joy, yun ho ay bukal sa puso na kung saan ang Diyos ang pinanggagalingan. Kaya hindi umihinto yan. Kaya nga po, mayroong pasubali ang John 3:16. Hindi ho lahat ninais ng Diyos na sila'y maisalba, subalit mayroong pa ring hindi tumatanggap kay Kristo at marami pa rin ang tumatanggi. At ngayong gabi, pag-uusapan po natin na kung papaano being I am what the Word of God says I am. Kung ano ang salita ng Diyos na ikukumpara natin ang ating sarili at ating sinasabi na ako yan. Na kung saan na ito ako. At ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ng buhay sa akin at siyang nagbibigay ng patotoo at siya ang nagsasabi kung sino ako. Kaya nga po, bawat isa sa atin, mayroon tayong pamantayan na sinusunod at igit na malinaw sa atin kung alin ang ating susundin. Ang susundin natin, sundin natin ang salita ng Diyos upang sa ganon hindi tayo maligaw patungo sa Kanya. At walang sino man na makakahadlang sapagkat ang salita ng Diyos ay mayroong dalawang talim. Talim na kung saan kapag yan ay inawakan mo, ito'y tumatagos sa kasukasuan at mapapag-iwalay ang kaluluwa, maging ang espiritu. Ito ay inalintulad sa isang espada o tabak na may dalawang talim. Ito po ay kaya kumisan ang katotohanan na salita ng Diyos ay masakit. Subalit kapatid, kapag ikaw ay nakakaranas noon, ikaw ay magsaya sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa iyo at hindi ka nakalabas sa kaariyan ng ating Diyos. Tunay na ikaw ay ligtas, tunay na ikaw ay pinagpala, walang ibang bagay na mabuti kundi yung pagtutuwid ng Diyos sa iyo at yung paglilinis sapagkat siya ay Diyos na banal at sinasamba natin siya sa espiritu at katotohanan. Ito po ang Diyos natin. Kinakailangan ng kabuuan ng ating pagkatao ay ating isuko. Una ang ating espiritu. Pagkatapos ang ating kaluluwa, yung mga intellectual natin, yung mga will natin, kailangan na ipahubaya natin yan sa ating dakilang manunubos. Sapagkat kung hindi natin ipapahubaya yan, tayo ay mayroong self-righteous
na sumasalangsang. Sa anumang marinig natin, mayroon tayong pasubali. Anuman ang ating marinig, mayroon tayong nakabara na kung saan na sinasabi natin sa ating sarili, tama kaya ang kanyang sinasabi? Sa totoo, kapag nasa sa iyo ang banal na Espiritu, tuloy-tuloy ho yan na nagrerema sa kabuuan ng ating buhay, mula sa taas hanggang sa ibaba, na kung saan ito ang udyat na ang lahat ay katotohanan, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. Ito ang katotohanan. Kaya dito ho, sabi nga, I am what the Word of God says I am. Sa 1 Thessalonians 2:13. Babasahin po natin sa NIV. And we also thank God continually because when you received the Word of God which you heard from us, you accepted it's not a human word, but it is actually the Word of God which is indeed at work in you who believe. Dito po, ang sinabi ni Pablo, siya ay nagagalak. Tuwang-tuwa siya. At kanyang at nakakataba sa kanyang puso na ako ay maligaya sapagkat kung ano ang narinig ninyo ay pinamumuhay niyo. Choice niyo ho yun. Maging kayong mga kapatid namin na tinuturuan at nakakarinig ng salita ng Diyos. Choice niyo kung maniwala kayo o hindi. Subalit, ito ho ang aming karapatan bilang manggagawa naman ng Diyos na sabihin sa inyo ang totoo at walang kompromiso. Hindi namin pwede itong baliin kundi kung ano ang nasusulat. Ito ho ang aming pagkakaulugan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Humihingi po kami ng gabay sa banal na Espiritu na bigyan niya ng kapangyarihan at kakayahan ang salitang ito upang ang bawat makarinig ay magising sa katotohanan at ito ay magkaroon ng tibay na pananalig at ang relasyon niya ay lumaling pa sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, bawat isa sa atin, kayong nakakalam. Kung minsan tatanungin mo ang tao at sasabihin nga na, ako madalas kong tinatanong, kung ikaw ang tanungin ko sa edad mong yan, ano bang gusto mong marating sa buhay mo na edad? Ay, pastor, sabi niya, 100 pero malakas. Maganda. Lahat po tayo kung minsan gano'n ang sinasabi. Nakakalimutan natin na mayroong angganan ang katawang lupang ito. Nakakalimutan natin na pagkatapos ng 100, ihingi ka na naman. Kasi sinabi mo yan pero umingi ka naman ng extension. Sa katotohanan po, minsan nakakalungkot. Nakakalimutan natin na ang inihingi nating buhay ay kailangan nating ipamuhay ayon sa salita ng Diyos na may pagsunod. Ang buhay na ating nilalakaran, ito ay naka-align o ito ay eksakto sa mga sinasabi ng Panginoon upang sa ganoon tayo ay makapagbigay glory sa Kanya sapagkat dalawa lang ang ating pupuntahan. Ngayon sa panahon mo, kung gusto mong gumawa ng mabuti at sumunod kay Kristo, magagawa mo. Pero kapag patay ka na, wala na. Ito madalas kong sinasabi sa mga funeral service. Samantalahin natin ang ating buhay na nandito sa paggawa ng mabuti na kung saan sa pamantayan ni Kristo na may pagsunod upang sa ganoon, anuman ang mangyari sa atin, mayroon tayong kasiguruan. Kasi nga pag patay na tayo, gusto mo pang gumawa ng mabuti, hindi ka na makakagawa ng mabuti. Hindi, sabi niya, babawi na lang ako pag patay na ako. Ano pang bababawi mo? Yun na ang katulan sapagkat sabi nga sa Hebreo, minsan lang itinakda ang kamatayan pagkatapos ay pag-ukom. Ang pag-ukom na sinasabi ay yung pagputol sa buhay mo na kung saan ang pagputol sa edad mo na ginugugol mo upang sa ganoon, mayroon itong sukat na kalalagayan at mayroong pag-arap kay Kristo na ikaw ay kanyang lilitisin. Ito ang kanyang sinabi sapagkat tunay nga, batid natin ang buhay natin ay hindi nanggaling sa ating sarili, kundi nanggaling sa Diyos. At dito sa Psalms 119:89, sabi, forever, O Lord, your word is firmly fixed in heaven, in the heavens. Ito ay nakapix. Lahat ay lilipas, subalit ang salita ng Diyos ay hindi kukupas. Amen?
Amen. Kaya nga po, sa gabing ito, tayo po ay manalangin. Ama na mapagpala sa lahat at dakila, banal at matuwid, at labis na umihibig sa bawat isa't isa sa amin. Papasalamat po kami sapagkat dinala mo kami sa gabing ito upang makarinig ng mensahe, salita na nanggagaling sa iyo, at ito po, Panginoon, ay magkakaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ayahan mo po sa bawat isa sa amin ang may pakinig, makinig, upang sa ganoon, Panginoon, ang aming relasyon at lubusan ka pa naming makilala sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, maaaring may mga iilan, O Panginoon, na dumating sa gabing ito. Umaasa, O Diyos, ng mga bagay na dala-dala niya. Kalungkutan man ito, karandaman, O Diyos, bighati, kapag subukan, tanging ikaw lang ang nakakaalam. Subalit, ang kasiguruan ay nasa sa iyo at iyong ipagkakaloob ayon sa kanyang pananampalataya. Kaya nga po, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus, aking po, Panginoon, na dinadalangin, anuman ang nangangarin at anuman ang iniingi at anuman ang pangangailangan ng aking mga kapatiran dito, maging ang nasa online, O Lord, in the name of Jesus, kaya mo pong ipagkaloob ito sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. At amin po, Panginoon, na dinadalangin ang mga bagay na kanilang iniingi, ngayon pa'y kanilang tinanggap sapagkat ikaw ang Diyos na hindi maramot. Salamat po, Panginoon, kung may umiingi ng kagalingan, Lord, alam po namin, sila'y pinagaling mo na. At kung may umiingi ng kagalakan, Panginoon, sa kanilang puso, at iyon ay ipinagkaloob mo na sa pangalan mo, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Ayahan mo, O Diyos, na inyong lingkod ay yung itago sa iyong pagka-Diyos. At lahat ng aking sasabihin ay magmumula lang sa iyo, hindi sa aking sarili o sa aking emosyon. Panginoon, malaya po kayo at kayo pong manguna sa akin. Sa lahat ng aking sasabihin, Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang magsabi sa kabuuan. Salamat po, sa iyo po ang papuri, pagsambat, pasasalamat. Sa matayog at makapangyarihang pangalan mo, Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Kagaya nga po ng ating sinabi, sa aklat ng 1 Peter 4:2-3, ganito po ang nakasulat sa 1 Peter. Dito po kung papaano na ang nakasaad ay, as a result that they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to living, debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousings, and detestable idolatry. So dito po, bakit sinabi ni 1 Peter ito? Sapagkat bawat isa sa atin, nung tayo ay hindi kinatagpo ni Kristo sa kanyang salita, ito ang ating mga ginagawa. Aminin natin at hindi aminin, ang lahat ng mga bagay na yan ay ating ginagawa. Nakikipag-inuman, sobrang saya. Kung minsan ay sa mga walang kwenta, tayo ay nagchichismisan na buong maghapon, o kung minsan inaabot tayo ng overtime. Nung wala pa tayo kay Kristo. Anong sinabi ng ating Panginoon sa pagsulat ni Peter? Sabi niya, tama na. Tama na, enough na. Yung inispend ninyo o sinayang ninyong panahon na kagaya ng mga pagano nung nakaraan na ganito ang kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin nun, dahil alam na natin ang salita ng Diyos, ininto ng Diyos at binigyan tayo ngayon ng Espiritu na pagtanggap doon sa katotohanan na tayo ay hindi na nasisiyan sa mga bagay na yun. Dati kung minsan sasabihin ng isang kaibigan mo, halimbawa may nakwento mo, pare, mayroon ako ngayong nabiling 1,000 square meter, pinaukay ko yung kalahati, nagpagawa ko ng isang kubo, pagkatapos may tilapia ron, langoy-langoy. Sasabihin naman ng iba, ay masarap yun, mag-set tayo ng time. Yun ang pinakamasarap, sabi nila. Maganda yun. Alam niyo po, noon yun, nung wala pa tayo
sa salita ng Diyos. Subalit nung nasa salita tayo ng Diyos, ang pinakamasarap, ang salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos ang pinakamasarap. Tingnan niyo po ang mga Kristiyano kapag sila'y nag-uusap-usap sa salita ng Diyos, hindi nila alam na ang orasan ay napakaikli. Kung minsan, di mo alam, alauna na ng madaling araw, hindi pa kayo nag-ihintuan ng pagsishare. Wala man kayong kinakain, wala man kayong iniinom na Red Horse, wala man kayong pulutan na kalgeretang kambing at inihaw na tilapia. Wala man kayong pulutan na kung saan na kinukuha. Tanging ang salita lang ng Diyos, iniintay mo lang siyang matapos, pagkatapos, kanyamanan eh. Pagkatapos magsasalita na naman ang isa. Ito ang pinakamasarap ngayon. At ito ang pinaka-importante. Kasi naranasan ko rin yun eh. Nung panahon ko na hindi pa ako malalim at walang relasyon na tuloy-tuloy kay Kristo, lahat, pag oras na ng alas 6, inahanap na yung barkada na iniisip mong silang makapagbibigay ng saya dahil pagod ka sa kaisip sa mga negosyo. Pagkatapos isipin mo na saan ka pupunta? Sabi ni Miss, magre-relax lang ako, pupuntahin ko, tatawagin ko. Parang ginawa mo silang masayista o therapist ng iyong mga katawan at kaisipan. Pero ang hindi mo alam, ito ho ang gamot kung anumang klaseng masahe ang gusto ninyo, ang salita ng Panginoon, siyang aaplos sa'yo at yayakap, at pagkatapos makakaramdam ka ng lakas, kapayapaan, makakaramdam ka ng kapanatagan sa puso, at makakaramdam ka ng kapunuan sa iyong buhay na walang kakulangan, sapagkat ito ang pinakamainam sa lahat, ang salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon at tayo'y kanyang binago. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang salita, I am what the Word of God says I am. Na kung paano tayo ngayon, tinatayuan natin ito. Of course, paano natin ito maitahitahi sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng matatag na sasabihin, I am what the Word of God says I am. Una, believes God's Word about you. Kapatid, paniwalaan mo lang yan. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Sa Genesis 17:5, ito ang ating amang Abraham na kung saan wala pa man siyang nakikita, subalit siya'y nagtiwala na. Sabi nga, no longer will you be called Abraham, your name will be Abraham. Abram yung una, walang Ets. Yung Kapampangan, di kami pong Kapampangan, nagyangalayang Ets, dirinan miyang Ets. Ito pala ang mabuti sapagkat ito pala ay blessed. Ibig sabihin, kapag mayroong Ets, talagang ito ay pinagpala. Kaya Abram and Abraham, for I have made you a father of many nations. Ang ibig sabihin pala ng Abraham, ama ng buong nasyon, ng maraming nasyon. Nung walang Ets, ama ng nasa tolda na sinasakupan mong pamilya. Pero nung binigyan ng Ets ng Panginoon, ama ng lahat ng maraming nasyon, ang sabi niya. At dito po, wala pa man anak si Abraham at that time. Bahog si Sarah. Ibig sabihin ng bahog, siya ay hindi na magkaroon ng anak. Subalit, at the age of 90 and age of 100, dahil naghintay si Abraham at the age of 70 sa pangako ng Diyos, ni minsan, hindi binitawan ni Abraham ang pag-asa na sinabi ng Diyos sa kanya. Naniwala siya sa salita ng Diyos. Kung anong sinabi ng Diyos, naniwala siya. Alam niyo po, yung nauna sa atin na mga Israelita na pinili ng Diyos, matitigas ang ulo. Kaya ang sabi niya sa Deuteronomy 8, kung ibabasahin mo yun at saka yung 6, sabi niya kay Moses, sabihin mo nga sa mga Israelitang ito na matigas ang kanilang ulo, akin na silang lilipunin. At wala na akong ititira kahit isa. At sa iyo ko na lamang, sabi niya. Kung ako siguro si Moses at that time, sa iyo ko na lamang pagmumulain ng malaking bansa. Kung kayo si Moses, anong sasabi? Ay, yes Lord. Yes Lord, kana kuya pala manibatan. Ingay gana-gana. Ganon tayo eh.
Pero ang pinakamababang loob na tao na si Moses, ang sabi niya, hindi Lord, wag mo pong gawin. 40 days na umakyat sa bundok, nagpatira pa, nagmamakaawa sa Diyos na nalangin. Ang sabi niya, wag mo po silang lipulin. And then, nangatwiran pa, kung lilipulin mo sila, anong sasabihin ng Egyptyo sa'yo? Inalis mo sila pagkatapos dito sa ilang sila ay yung papatayin. Matigas ang ulo nila, sabi nila. Pero alam nyo, nagbago ang isip ng Diyos dahil sa ginawa nitong si Moses. Dito po, makikita natin na kung saan ang nauna kay Moses na ating amang si Abraham, siya ay mayroong isang kaisipan kung anong sinabi ng Diyos ay gagawin niya. Kaya ang lahat ng salita ng Diyos ay pinaniwalahan ng ating amang Abraham. Sabi nga, for I have made you a father of many nations. Hindi man siya nag-complain, Lord, matanda na si Sarah. Ugod-ugod na ako. Parang patay na ang aking katawan. Paano pa ako magkakaanak? Hindi man nag-complain. At dito ho, sa Galatians 3:6-9, ang sabi pa, so also Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Sabihin nyo sa tabi ninyo, you are a righteousness. Amen. It's all because of Jesus. Hindi sa sarili mo yan, kapatid. Huwag kang mahiya. Yes, I am righteous because of Jesus. Ipagmalaki mo yan. Itindig mo. Hindi yung, tatuto. Hindi, itindig mo. You are righteous because of Jesus. Kasi i-accuse ka ng demonyo, 24/7, sasabihin ng demonyo, totoo, kalokwan mo, karakal mo gawang kalokwan, ang pong kalaraman. Totoo, i-accuse ka niyan. Yes, I am righteous because of Jesus. Kapag sinabi mo yon, sigurado ako mayroon ka ng dalang tagumpay at hindi ka na nahihiya. Itinindig mo kung ano ang pinanggalingan at nagbigay sa iyo, tanging si Kristo. Amen? And then sabi nga, ulitin na, balikan natin, so also Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Understand that then that those who have faith are children of Abraham. Woo! Sino po ang anak ni Abraham? Amen. Meron tayong faith na anak tayo ni Abraham. Amen. Kaya pagpapalain tayo sa pamamagitan ni Abraham. Amen. Amen. Itutuloy ho natin. Scriptures foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance of Abraham. All nations will be blessed through you. Ito ay sinabi ng Diyos, kaya naniwala si Abraham sa sinabi ng Diyos na sabi niya sa kanyang sarili, lilisanin ko ang mundong ito. Aalis ako dito sa mundong ito. Pero alam ko, ang pangako ng Diyos sa mga magiging anak ko na kasing kapal ng bituin sa langit at sa mga anak ko na marami sa nasyong gagawin ay ibibless ng Panginoon. Ganoon ang pangitain ni Abraham at ganoon ang kanyang nasa isip at puso. Sapagkat naniwala siya sa salita ng Diyos. Ang sabi nga, so those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Kaya ang lahat ng ating tinatanggap sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at pananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya na ikaw ay babangon sa anumang uri ng karamdaman, ibabangon ka ng Panginoon sapagkat siya ang pinakamakapangyarihan. Ito ho ang katotohanan na kung saan ang salita ng Diyos ay pinaniwalahan ni Abraham. Kaya ang nangyari, tayo ngayon, dito lang sa Pilipinas, ilang milyon tayo na nananampalataya kay Kristo, na tayo ay spiritually na anak ni Abraham na naniwala by faith. Anak tayo ni Abraham, tayo ay naging katulad ng mga Jewish, Udyo. Bagamat tayo ay hentil, tayo ngayon, spiritually, tayo ngayon ay mga Hudyo. Kung anong parte ng Hudyo, parte din natin sapagkat tayo ay kabilang sa mga sinabi na pagpapalain mula sa ating ninunong Abraham. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi lamang po pinaniwalahan ni Abraham ang salita ng Diyos
bilang isang nananampalataya at naniniwala sa salita ng Diyos na kung saan sinabi niya ay ako yon. Ang sabi nga, embrace God's words about you. Niyakap ni Abraham. Di ho ba, unang katagpuin natin ang ating mahal sa buhay. Hindi ho yung naunang hindi napasayo, ha? Kasi may maraming mga gwapo rito na maraming nayakap pero isang nanatili. Amen. At ibig sabihin, embrace God's words about, kinukumpara ko ito kapag in-embrace mo. Anong sinasabi? Ano bang nadarama mo? Meron kang nadarama. Ay, parang yung iba walang nadarama, nagtatanungan pa, meron ka bang nadarama? Alam niyo ho, sa totoo lang, kapag in-embrace mo yung unang kinatagpo mo, iba. Ako nung unang yakap pa lang kay Mrs. parang, wala mo tsukuban mo. Hindi nyo naranasan yun? Ay, tanungin nyo mamaya pag uwi ninyo. Baka iba yung niyakap niya. Embrace, sabi niya, embrace God's words about you. Na kung saan niyakap ni Abraham, sabi nga sa Romans 4:18-22, against all hope, Abraham in hope believed. Yung walang pag-asa, wala nang nakikita, walang iniisip na kung saan ito'y mangyayari. Pero niyakap ni Abraham, tuwang-tuwa siya. At the same time, and so became the father of many nations, just it has been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact. Tingnan niyo ho, hindi ho nanghina, hindi nabawasan ang kanyang paniniwala. He faced the fact. Anong hinarap niyang katotohanan? Gutay-gutay na ako, maina na ako. Sa 70 years na ako, 60 na si Sarah. Ngayon, aabot na kami ng 100. 99 na ako, wala pa yung pangako ng Panginoon. 89 na ako, asan? Hindi ko nagtanong ng ganon. Walang sinumbat sa Panginoon, kundi ang sinabi rito, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah was also dead, yet did not waver through unbelief regarding the promise of God, but we strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded, buhong-buho, that God had power to do what had promised. This is why it was credited to him as righteousness. Napakasarap na alalahanin kung ano ang ginawa ni Abraham, na ito ay nakapagbibigay ng encouragement sa bawat isa't isa sa atin na nawawalan ng pag-asa. Excuse me lang po. Ito ho ay isang pagpapakita ng ating Ama sa pananampalataya na kahit sa walang pag-asa, walang nakikita, subalit siya'y nagtiwala na mangyayari. Kapatid, kung mayroon kang negosyo ngayon, doon sa wala kang nakikita, sasabihin mo, Lord, ito pong negosyo ko. Wala akong nakikita. Pero ikaw ang nagsabi, ako ay anak mo kung ako ay maging obedient sa iyo. Susunod sa iyo. Alam ko, kaya mong i-prosper ang negosyong ito kung magiging masunurin ako sa iyo. Lord, ilid mo po ako sa ganoon, ako'y magtagumpay sa aking negosyo. Tiyak yan, kapatid. Kahit na yung nag-iipon-ipon ka lang ng buto ng mani, sigurado magiging peanut king ka pagdating ng panahon. Amen. Di kayo naniniwala, ha? Konti lang, ha? Alam niyo ho, may mga hindi Kristiyano, dati-rate, nung kabataan ko ay narinig ko na ito. Bumibili lang ng 15-15, 20-20 balot doon sa Bustos. Si Ma'am Pepeng.
Bumibili para ibenta yung balot, para maitaguyod ang pamilya. Pero anong nangyari? Nakita niya kung papaano ang paggawa ng balot. Nag-alaga siya ng maraming itik, nagpaitlog, at siya ang naging hari ng balot, pepeng balot sa Kabuuan, dito sa Angeles City, sa Pampanga at sa Norte. Siya ho ang nagsusupply ng balot. Kaya kapatid, hindi mananampalataya yan. Pero tayong mananampalataya na higit na matalas ang kaisipan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kailangan ho na tayo ay gumalaw o umakto doon sa salita ng Diyos, na kung saan ang pagyakap ni Abraham sa salita ng Diyos ay pinatotohanan niya sa kanyang puso. Kaya ikaw, halimbawa, lupaypay ka sa iyong problema, sasabihin mo sa iyong sarili, hindi totoo ito sapagkat alam ko, mayroon akong Diyos na kasama at ako'y magtatagumpay, malalampasan ko ang lahat ng ito. Hindi ako mapapaya kung ako ay susunod sa aking Panginoon. At alam ko, ibabangon niya ako in Jesus' name. Pag narinig ka ni Satanas, aaripas ng takbo yan. Hanap na lang ako sa mahihina, malakas pala ito. Kaya yung mahina, igit na humihina. Bakit? Kasi po, iniiwanan niya ang taong mayroong alam sa salita ng Diyos. Iniiwanan niya ang lahat ng salita ng Diyos ay ginagamit upang sa ganoon sila ay magtagumpay. At alam niya na kung paano ang mahinang tao, kapag siya ay binigyan ng problema, ilulugmok ang kanyang sarili at walang bibigkasin na kahit isang salita ng Diyos, kundi reklamo, kundi singsing. Ay, sakit na. Kaya lakad. Alam niyo ho, last Friday, hindi kasi sanay yung mga pastoral staff sa akin na, kasi sa lahat sa amin, siguro ako pinakamaingay o sabihin na nating maingay kasi nagbibigay ako ng saya sa kanila. Nakatingin silang lahat sa akin. Sabi na, di kami sanay, malungkot ka, anong nangyari? Di, wala ka. Hindi kami sanay. Bawat isa, oo nga. Pagkatapos sa kapipilit, natanong nila, ano ba? Mataas ang presyon ko, first time, 150/90. Ba, ano ba ang presyon mo? Dati 120/80 lang ako. Ang pinakamataas, 130/80. Pero 150/90, ibang nararamdaman ko. Sabi ni Pastor Manny, sige, in Jesus' name, wala na yan ko. Okay. Then sabi na naman ni Islam, in the name of Jesus, you are healed. Stories silang lahat. Amen. At siyempre, pinapakiramdaman pa rin ang aking katawan at ako ay sumang-ayon. Sabi ko, yes Lord, I know. Magaling ako, Panginoon. Walang mangyayari. Sabi ni Satanas, mamaya, huwag kang tatayo, matutumba ka. Mauntog ang ulo mo. Gusto kong umihi sa bayan. Tumayo ako. In Jesus' name, hindi mangyayari ito. Then, after na pagkatapos ng kaming mag-usap-usap at kumain bago umakyat dito, sabi ko kay Pastor, pwede ba ako matulog sa kwarto mo? Okay, sabi niya. Basta't pagkagising mo, magaling ka na. Natulog ko ako ng maabot siguro ng mga 1.5 hours. Ako'y nakatulog sa sopa. Pagkatapos doon, lumabas na ako, na-repress, nawala lahat. Nagbalik ang aking energy. Kasi nga, sabi ko, Lord, salamat, pinapahinga mo ako at pinatulog mo ako sa iyong kamay. Ako ngayon ay napakalakas. Amen! Ganun ho, umakto ka. Kasi pag nilalagnat ka, kapatid, totoo kang nilalagnat. Si Abraham, he faced the fact. Inarap niya ang katotohanan. Yes, may lagnat ako, pero mayroong nagpapagaling sa lagnat na ito. Ang banal na Espiritu at kapangyarihan ng Diyos na sinabi, igit na makapangyarihan kaysa kapangyarihan ng mundong ito, Satanas. Lumayas ka at ako'y magaling na. Amen. O tapos maglakad-lakad ka, papawisan ka, ikot na ikot. Pagkatapos kung gusto mong matulog muna ako, Lord. Tulog. Pagkagising mo, ang iyong mararamdaman, revive ka, kapatid. Ganyan po ang Panginoon. Hindi tayo binibigo ng Diyos. Kaya itong ating amang Abraham, naniwala siya na maraming nasyon ang kanyang magiging anak. Kung tutuusin ang anak niya na kung saan na
biological na nailabas si Isaac, maging yung anak niya sa kanyang katulong, na siya ang naging kaaway ni Isaac. Pero nagkasawa pa muli si Abraham, nagkaanak pa kay Keturah. Ibig sabihin, pero ito ay nagtuloy-tuloy ang lahi ni Abraham. At hanggang umabot sa atin na spiritual faith na kagaya natin na tayo ay inugpong sa tunay na puno at tayo'y sanga na kung saan tayo ngayon ay namumunga at bilang udyo na tinutukoy dito sa salita ng Diyos. Natutuwa po ba kayo? Amen. Of course, matutuwa tayo. Na dati ay tayo'y aso. Tayo ay hindi kabilang, subalit tayo ay binilang sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus na nagkatawang tao dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Sa dakilang pag-ibig niya, siya ay nagkatawang tao sa pangalan ni Jesus na siyang nagdala ng ating kasalanan at siyang naglinis sa bawat isa't isa sa atin sa dugo na umagos sa krus. Tayo ngayon ay nabilang sa mga Hudyo na kagaya ni Amang Abraham. Yan ho ang kapangyarihan nasa sa inyo. Kaya huwag kayong matakot kay Satanas. COVID yan, huwag kayong matakot. Yung mga na-vaccine na natatakot, huwag ho kayong matakot. Basta't pagka-vaccine nila, sabihin ninyo, Lord, pagpasok pa lang ng bakunang ito, alam ko yung pakinabang ang aking makukuha. Hindi yung makasisira sa aking katawan. Walang adverse effect ito in Jesus' name. Tiyak ko, i-claim nyo yon. Kumisan, ay, medyo nahihilo ko. Parang tumatalaba tayo man. Huwag nyong entertain yon. Totoo na nararamdaman mo sa katawan, pero huwag mong entertain, kapatid. Kapag in-entertain mo yon, siguradong ilulugmok ka niya. Anong gagawin niya? Tatakutin ka niya. At pagkatapos, yung simula ng pagkuha ng iyong buhay, yung takot na kung saan ikaw ay mamamatay dahil sa takot, komplikasyon na marami ang aanib sa iyong katawan na kung ano-anong sakit at karamdaman. Kaya nga po, ang pagtitiwala at pagyakap sa salita ng Diyos ay napakasarap, kagaya ng aking sinabi kanina. Masarap na kung saan, abang yakap-yakap mo ito ay ninanamnam mo. At ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ito ang salita ng Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas. At ito ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kasiguruhan. 2 Corinthians 5:21, we receive God's righteousness. Ito sa 2 Corinthians 5:21. God made him who had no sin to be sin, for us to that in him we might become the righteousness of God. Ang taong matuwid na nagkatawang tao si Kristo, inari niya ang kanyang sarili na makasalanan upang ang lahat ng kasalanan ninyo, kasalanan ko, at kasalanan pa ng ating mga lahi na sumisibol na mananampalataya at maniniwala ay kanyang ipinako sa krus, kanyang binayaran upang sa ganon tayo ngayon ay matutuwid at banal sa harapan ng Diyos. Kaya paniwalahan ho natin yon, pagyakap natin. Huwag ninyo sabihin, bakit hindi ako nabibless? Kasi pasaway ako eh. Kasi madalas nagkakamali ako kaya hindi ako nabibless. Huwag mong i-condemn ang iyong sarili. Sa mga anak ng Diyos, wala nang condemnation. Romans 8:1. Wala na ho. Wala nang guilty feelings. Pinalaya tayo ng Diyos. Kasi nga, therefore there is no condemnation for those who are in Christ. Kayo ba'y kay Christ? Therefore, you are holy and righteous because of Jesus. Ito ho, tayuhan ho natin ito. I-embrace natin ang salita ng Diyos. Hindi lang ho yun. Pagkatapos ni yakap ni Abraham ang salita ng Diyos, at ito ay in-implement niya. Implement God's word about you. Yung implement, ipatupad, huwag kalimutan, o kaya mga bagay na kung saan na kapag pina-implement mo, ito ang gawin, ito ang tama. Kaya, kailangan ho na mayroon tayong mga gagawing aksyon sa ating mga buhay. Hindi ho tayo tatango-tango
sa kaaway na kung saan tayo ay kanyang nagapi. Hindi. Kaya sabi nga ni Pastor Alex, kung mayroon na nagpunta ng Miyerkules dito, yung kung mababasa niyo yung 6 ng Ephesians 10 to 18, meron tayong shield of faith. Sabi nga niya, gestures natin, yung panangga, yung pag-awak sa kaliwa, pagkatapos yung salita ng Diyos, yung tabak, awakan ninyo. Lalaban tayo. Kaya, yung pag-awak noon, nakaposisyon ka sa kaaway. Hindi yung parang igugupo ka ng kaaway ay okay lang. Hindi ho. Implement God's words about you. Because I am what the Word of God says I am. I implement the God's words. Sabihin mo sa iyong sarili, kailangan naka-implement yan. At yan ho ay iyong gagawin sa iyong mga buhay. Kaya nga, dito, James 2:26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Without faith is impossible to please God. Hindi ho natin mabigyan ng kapurihan ng Panginoon sa kawalan natin ng pananampalataya. Lahat na bagay na hindi natin nakikita at inasam at sinabi sa ating sarili na mangyayari ito'y mangyayari kung ikaw ay maninindigan sa salita ng Diyos at ikaw ay tatayo at magiging matatag sa relasyon ng Diyos. Mangyayari ho yan. Marahil marami ang nagsasabing, Pastor, November na. Bukas niyan, ay, nakasara pala. Sorry, nakasara pala yung sementeryo, no? Tingnan mo ang mundo, no? Ang gusto niyang gawin, ginagawa niya. Nakasara pala ang bukas. November na bukas, pero isinara nila ang sementeryo. Doon makikita mo. Kumisan hindi kapag naglalakad ka, yung January 1st died. Born January 1st and then died. January 2 died. Ay, isang araw lang. Pero makita mo yung iba. January 2020 died. Yung January naman na 2010, sinilang siya, ay, ang haba ng buhay. Pero sa haba ng kanyang buhay, ano kaya ang ginawa niya? No? Minsan napatanong ka sa iyong sarili, ano bang nagawa ng taong ito? Ano bang nagawa ng taong ito sa haba ng kanyang buhay? Saan kaya ang taong ito? Kaya, samantalahin ho natin ito. Ang buhay natin, kinakailangan, anuman ang salita ng Diyos, i-implement natin yan. Sapagkat, ang walang pananampalataya ay patay. Sinasabi mong mahal mo ang iyong kapwa, nangangailangan siya ng tulong at mayroon kang maitutulong, hindi mo ginawa. Anong mangyayari? Ang sabi ni James, gutom siya, hindi mo pinakain, nanlalamig siya, hindi mo siya binigyan ng damit. Ang sabi mo sa kanya, ipag-pray kita. O kaya sasabihin mong, okay, God bless kapatid. Hindi ho tama yan kung may kakayaan ka. Alam niyo ho, kung minsan nakikita niyo mga nangangalakal na bata ngayon, yung ilang taon lang may dalang sako, tapos sabi niya, kahit na hindi kanya kamag-anak, Bap, ala pong kalakal, manyad kami. Are, ay katok niya pa kayo nga eh. O, ikaw naman na nakaipon yung plastic at saka ibibigay mo. Eh yung iba naman, iniipon yun para ibenta. Ay hala, benta ako ini, potang kunan mo. Alam mo, kumisan nakakasikip na lang sa bahay. Kaya kabinles ng Panginoon ng maraming garbage. Meron naman ngayon na nangangalakal ng garbage na ito ay pinagkikitaan niya, na ikaw naman ay nilagay mo sa iyong isip na ibebenta mo. Kapatid, ibigay mo na. Bakit binles ka ng Panginoon ng maraming lata na inumin ng vitamins, pineapple? Bakit binles ka niyan? Marami ka. Ngayon, yung lata na lang at saka plastic, ayaw mo pang ibigay. I-bless mo siya. Alam niyo ho, ang ginagawa ni Mrs., kapag binigay niyo, may tinapay dito, binibigyan pa ng tinapay. Hindi mo na nga problema yung basura mo eh. Hindi nyo nakikita yon? Kasi binubulag tayo ni Satanas. Tayo ay nakasentro sa ating sarili. Sarili ang ating iniisip. Kung tayo ho ay nag-i-implement ng salita ng Diyos, broad yan. In general yan. Iniisip mo ang iyong kapwa. Iniisip mo ang ibang tao.
Iniisip mo ang iyong mga kapatid. Iniisip mo ang iyong mga kamag-anak. In the first place, isipin mo ang mga kapatid mo. Pastor Kyle nabisyula, sisirandala mo. Kapatid, kahit bigay ka ng bigay na hindi ka naman nawawalan, kahit ihinto yan. Bakit? Sa nakikita niyang pag-ibig na ginagawa mo at sinasabihin mo na mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, magbago ka na, mahal ka ng Diyos. At yan ay marirealize niya at ipag-pray mo. Huwag na huwag mo siyang intuan na ipanalangin at huwag mo siyang bitawan. Ang Diyos, babaguin niya yan. Babaguin niya, tiyak. Huwag po tayong makasarili. Kasi tayo mahilig mag-isip at mahilig mag-conclude sa ating sarili. Ako, pinagpaguran ko ito Ako kasi nagsikap. Totoo? Oo, nagsikap ako kaya ako masenso. Yes, we will face the fact na ikaw ay masipag. Pinagpaguran mo. Pero alalahanin mo ang sinabi niya sa Deuteronomio 4 ba yun o 6 na kung saan na ang nagbibigay ng kakayaan na payayamanin ka at umunlad ang buhay, ang Diyos. Ang Diyos, hindi ikaw. Kaya sabi niya, wag niyo akong kalimutan, sabi niya sa mga Israelita. Kaya kapatid, dito, sinabi ni Santiago, ang walang gawa na pananampalataya ay patay. Kasi, nung panahong yaon, nakita niya, siyang nauna sa mga alagad, maaaring sinasabi nilang mahal nila ang kanilang kapwa-Hudyo at hindi sila tinutulungan. At maaaring sinasabi nilang pagpapalain ka ni Lord. Salita lang na kanilang binibitaan at walang kaalong gawa. Kailangan meron tayong gagawin. Ito ang madalas ninyong naririnig dito sa amin. Yung mga traffic boy. Yung, di ba, sa mga restaurant, sa mga, kumisan na tricycle na lang yung sa'yo, pagkatapos, tuturo na. Kahit na bata pa yan, tuturo na. Boss, dito, babantayin ko hindi naman nawawala, ba't babantayin mo? Sasabihin ng iba, no? Tapos, nakabili na, ang mahal-mahal na bulaklak na binili. Dahil may birthday. Tapos, pinasok pa yung balon sa tricycle. Ang mahal, gumastos sila ng almost 5,000. Tapos, aabol yung bata. Boss, ano? Bakit? Sinabi ko ba na bantayin mo? Alam mo, ang damot mo. Makasarili ka. Nagsasaya ka upang ipakita mo sa iyong mga bisita na ikaw ay mayaman at marunong makisama. Pero una pa lang, pinakita mo na sa Diyos na hindi ka marunong makisama. Kapatid, tingnan natin ang ating kapaligiran. Kapag in-implement natin ang salita ng Diyos, tumingala ka, makikita mo ang ulap na sumasayaw. Tingnan mo, at yan ay nakatala sa Psalms. Pinasasayaw ni Lord upang sa ganoon, maging magaan ang iyong kalooban, maging panatag ka. Tingnan mo ang mga puno, yumayaw gawiway na kung saan iniisip mo ang hangin ay napakasarap. Pagkatapos yung uni ng ibon, kinaumagaan, bago sumikat ang araw, makikita mo, sila ay umahawit. Kasi ini-implement mo ang salita ng Diyos. Pero kung hindi mo ini-implement, wala kang makikita. Bulag ka. O madilim ang iyong paningin. Madilim na kung saan na hindi nag-aatid ng mga biyaya. Ang maliwanag na paningin ay yung nag-aatid ng mga biyaya. Yung tinitingnan mo kung sino ang matulungan mo. Alam niyo ito ang mas magandang panalangin upang sa ganon, may exercise natin yung implement God's word about you. Pagising mo, Lord, ngayong lalabas ako ng bahay, bigyan mo po ako ng kaluluwa na makapagbigay puri sa iyo. Siguradong sigurado, hindi ka pa man nakalayo o kung nasa office ka na, mayroon ng taong inihanda ang Panginoon. Kailangan lang sensitive ka. Ako, dati, madalas kong ginagawa, Lord, paglabas ko sa aking bahay, bigyan mo ako ng isang kaluluwa na para sa iyo. Kumisan, pag-start mo pa lang ng sasakyan, andun na yung nagtitinda
Yung mga kalakal na mga basket, boss, bili na kayo. Tapos sabi, marami gumagawa ako ng basket, ba't ako bibili? Sasabihin ko sa sarili ko Teka. Umingi ako ng isang kaluluwa kay Lord, baka ito na. Hinto ko yung sakyan. Boss, tabi mo yung kabayo mo. Hindi ba kakain ng damo yan? Hindi. Pipili ako. Habang pumipili ako, sinasabi ko, taga-saan ka? Pangasinan po. Layo, wala pa akong benta. Ganun ba? Bakit ka nagawi rito? Wala ako, mahina na ron. Dito kami gumagawi. Alam mo ba kapatid, sabi ko, may plano ang Diyos sa'yo. May liya mo. May plano ang Diyos sa'yo na kaya ka dinala rito, hindi lamang yung benta. Mahal ka ni Lord. Ayun, nag-start na ako. Mahal ka ni Lord. Tapos, habang ako'y bumibili, parang mapili ako, pero alam ko nang bibiling ko. Siyempre, ikot-ikot ka para masabi mo ang lahat ng pinasasabi ni Lord. O nung masabi ko ng lahat, ito, nagkano ba ito? Huwag ka na akong tatawad. Huwag ka nang tatawad kasi sabi ni Lord, baka 150 hindi ba pwedeng 100? Narinig ka ni Lord. Ay, hindi yan, sasabihin ni Lord. Sige, ilan? Bigyan mo ko ng 4 na pugad. Yung pugad ng manok. Sige, ayan. Pagkatapos, gagawa kita muna ng kape. Iupo ko siya. Kakausapin ko. Sabi ko, makal ka ni Lord. Ipapanalangin. At pagkatapos nun, may daladalang Biblia. Pag uwi nun, sigurado ako, ang lahat ng napag-usapan namin ay hindi nasayang sapagkat ang sabi sa aklat ng Isaiah, hindi babalik ang aking salita nang walang kwenta. Kaya ito to implement the words of God, i-exercise ninyo tuwing kagising ninyo, ingi kayo ng kaluluwa sa Panginoon. Sensitive lang kayo. Siguro ako, bukas, alam nyo, may ibibigay yung Lord. At sa Miyerkules, totoo ang sinabi ni Pastor Jun. Sasabihin ninyo, ipapatotoo nyo yan. Ingi nyo lang sa Panginoon. Seryoso Kapag hindi ka nagkaroon ng isang kaluluwa sa buong araw na yun, ibig sabihin, dininig ng Panginoon ang panalangin mo, meron kang hindi ginawa. Meron kang hindi ginawa. Kasi umingi ka sa Panginoon, pagkatapos hindi ka binigyan. Sa iyo ang kakulangan, hindi ang Panginoon. Meron. Kaya ang sarili mo, balikan mo kung ano ang ginawa mo, paglabas mo ng bahay, yung mga taong nakasalamuha mo at kung sino-sino at kung ano, tiyak, mareremind ka sa sarili mo. Ay, namampas. Sorry Lord, bukas hindi na ganun. Bigyan mo ko uli. Napakasarap. Bakit ko po sinasabi ito? Kapag in-implement natin ang salita ng Diyos, habang tayo'y nabubuhay, na kung saan ang sinabi ni 1 Peter kanina, yung sinayang ninyong panahon, yung sinayang ninyong oras, tama na. Mula nang sinabi ninyo na, I am what the Word of God says I am. Tama na ang sabi ni Lord. Ito na kayo ngayon. Iba ka na. Kaya, gawin mo na ito. Samantalahin mo ito. Ano man ang mangyari sa iyo, mayroon kang putong na korona sa langit. Sapagkat nag-iintay doon ng Diyos. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. At hindi lamang ho yun na kung saan of course, kapag in-implement mo ang God's Word, yung mga salita na kung saan na nakasulat dito at nakatala, sasabihin mo rin, ibibigkas mo sa kaaway. Sa Romans 3:24, we are justified, declared not guilty of sin. Romans 8:1, no condemnation awaits us. And 1 Corinthians 1:30, we are righteousness and holy in Christ. Babanggitin mo yon upang hindi ka pwedeng atakiin ng kaaway. Sabi, it is because of Him that you are in Christ Jesus who became for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Tapos sasabihin ng iba, magbanal-banalan ka. No! You are a true holiness in God's sight. Yung iba sasabihin, magbanal-banalan nila rin. Hindi nila alam na tayo talagang tunay na banal sa harapan ng Diyos. Kaya yung mundo, hindi niya alam yung spiritual sapagkat siya'y abala sa mundong ito sa kanyang nakikita. Kaya nga po kapatid, i-exercise natin ito. And Colossians 2:10, we have given in fullness of Christ. Ito ang pinakamasarap.
Colossians 2:10 sabi niya, and Christ you have been brought to your fullness. He is the head over every power and authority. Meron kang power, meron kang authority. Now, use your power and authority by the word of God because I am the word of God says I am. Gamitin mo. Kung ikaw ay na-COVID, yes, na-COVID ako, pero tatayo ako. Wala ang COVID na to. Mas makapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos na nasa akin at wala ang COVID na to. Ito ang mangyayari. Tumayo ka. Kasi alam nyo ang COVID. Gusto ng COVID, lagi kang nakahiga. Parang hindi nakadugsong ang buto. Masakit ang ulo. Hindi mo kayang bumangon. Ayaw mong kumain. Gusto mo nakapikit. Gusto mo, habang nakaganon ka na lang. Huwag kang kikilos. Ayaw mo maistorbo. Gusto mong humihi, hindi ka hihihi. Bakit? Kasi awak ka ni Satanas. Pinaparalisa ka. Lahat ng kapangyarihan na nasa sayo ay kanyang itong kinukontraan upang sa ganoon ay hindi ka makalampas. Ipapasok niya yung takot. Pagkatapos nakapasok ang takot, papatayin ka niya. John 10:10. To steal, to kill, to destroy. Pero sa dulo nun, anong sabi ng Panginoon? Subalit naparito ako upang magbigay ng buhay na kasiyasya at kahayaya. Ito ang gagawin natin. Kapag nagawa mo yon, tatakbo ang kahaway at iiwanan ka niya. Kahit na COVID yan. Kuminsan pa nga, yung pinapawisan ka ng malamig na walang into at parang nakalutang ka, na mahina ka, iinom ka, parang walang lasa, lahat na lang. Pero sabihin mo lang, walang kwenta yan. Sapagkat kung totoo ka man sa buhay ko, mas igit na totoong Diyos ko na ito ang pinakamakapangyarihan at kaya niya itong alisin. Sapagkat ang sabi niya sa aklat niyang Isaiah, by its wound, I am healed in the name of Jesus. Ito kailangan talaga ma-implement natin. Hindi lang yan. Never neglect God's words about. Never neglect the words about you. Hindi dapat mawala sa atin ito. O di dapat makalimutan. Proverbs 4:20-22. My son, pay attention what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out your sight. Keep them within your heart. For they are life those who find them and help to one's whole body. Gamot pala. Buhay at gamot pala. Dito, sabi niya, do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life. Buhay. To those who find them and help to the one's whole body. Ito pala ay isang kalakasan. Ito ay gamot sa kabuuan ng ating katawan. Kailangan na hindi natin i-neglect ito. At ito ay ating laging sinasabi sa ating katawan. By grace, I am blessed. By grace, I am healthy. By grace, I am peaceful. By grace, I am joyful. By grace, I am righteous. And it's all because of Jesus. By grace, I am strong. And I am not weak. Sasabihin mo, sa biyaya ng Diyos. Di mo pala alam habang naglalakad ka, yung sinasabi mong lahat, may hanghel na kung saan na hindi mo nakikita kapag sinabi mo, iglalagay sa iyong katawan. Unti-unti. Ba, sasabihin mo sa iyong sarili, ba, nakapaglakad na kang malayo. O, nagtataka ka pa ngayon. Pero iniingi mo at kinoconfess mo. Kaya kapatid, totoo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay huwag nating alisin. Ito ay nakapagbibigay ng gamot at ito ay nagbibigay buhay sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at matalas, active. Ibig sabihin, buhay, matalas, active. May progresibo. Kaya kailangan na hindi kailangan mawala sa bawat isa't isa sa atin. And then last,
Sabi nga, glorify God's words about you. Kailangan i-magnify mo ang salita ng Diyos. Siyang i-glorify mo. Hindi yung mga hinaharap mong problema. Kasi abang minamagnify mo o gino-glorify ang isang bagay, lumalaki yan. Yung parang bola na umiikot, papalaki hanggang sa lumaki sa harapan mo na kaya kanyang itumba. Kasi bakit? Yung mga, halimbawa, glorify mo yung utang at inasikaso mo yung utang. At alam niyo ho, ang plano ng Diyos sa atin, tayo'y pagpalain niya at pasaganain. At sinong maniniwala sa nalalabi pang 2 buwan, kaya pang gawin ng Panginoon na mawala ang inyong utang at sa biyaya ng Diyos, yan ay masasara this year, 2022, in the name of Jesus. Kaya ho yan, walang imposible, walang mahirap sa Panginoon. Huwag mo lang gawin na kung meron kang utang na 100,000 ngayon, ay uutang ka ng 5-6 upang bayaran, naging 120. Pagkatapos nag-June na naman, uutang ka na naman kada buwan, naging 140. Pagkatapos yun ang sinasabi kong parang bola na ikot ng ikot papunta sa'yo hanggang sa sobrang laki at lalamunin ka niya. Sa pamamarahan ng Diyos ay katapatan. Magtapat ka. Babawasan ko yan. Ulog-ulogan ko. Di mo alam yung 100,000. Sa isang buwan, nakaulog ka ng 4 na beses na 10,000, ano ang mangyayari? 60 na lang. Tapos susunod na buwan, ano na lang yan? 20 na lang. And then, eksaktong Pasko, wala na. Magsasaya ka ng New Year, ano sasabihin? Glory to God! Lord, salamat po! Ito ang pamamaraan ng Diyos, katapatan ang nais ng Diyos. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Huwag kang maging makasarili. Kapatid, kapag yun ay yung ginawa, palalayain ka ng Panginoon sapagkat tayo ay pinalaya ng Diyos sa Kanyang banal na dugo. Amen. Pinalaya tayo ng Diyos sa Kanyang banal na dugo. Psalms 119, verse 49 to 50. Remember your word to your servant, for you are given me hope. Ito ang sabi ni David. My comfort in my suffering in this your promise, preserve my life. Nakapreserve ang buhay niya. Gusto mo bang ma-preserve ang buhay mo? Glorify God's word every day. Upang sa ganun ang buhay mo ay nakapreserve. Ano mang panganib, awak ng Diyos yan. Sapagkat ang pangako ng Diyos, ang lahat ng aking inaawakan sa aking kamay ay walang makapagnanakaw sino man. Ang sabi ng Panginoon, ang kamay ng Diyos ang makapangyarihan. Kaya i-glorify mo ang salita ng Diyos. Psalms 119, 92, 93. If your instructions had sustained me with joy, I would have died in my misery. I will never forget your commandments, for by them you give me life. Napakasarap na magpuri ni David. Ang lahat ng mga bagay na nakatago at misteryoso ay ilalahad ni Lord at ibibigay pagkakalob sa inyo upang sa ganoon tayo managana at tayo higit na magtiwala at tayo higit na maging makatatag at mananagumpay bilang isang Kristiyano. Alam niyo ho, yung sinabi niya sa Jeremiah 29:11, anong sabi? Ang plano ko ay hindi kayo masaktan. Ang plano ko ay pasaganaan kayo. Bigyan kayo ng pag-asa. Bigyan kayo ng buhay. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Ito ang plano ng Diyos. At ito ay pangako niya. Isipin na lang natin, hindi lang ito sinabi, kundi plano niya sa iyo, kapatid. Mula nung isilang ka, sinubaybayan ka ng Diyos upang mabuhay. Ano man ang hinaharap mo, tiningnan niya at sinusubaybayan ka ng mga anghel. At ito ang plano niya upang makuha mo yung portion mo na ibinigay ng Diyos ay mapasayo. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa napapasayo? Kasi hindi mo gino-glorify ang salita ng Diyos. Alin ang gino-glorify mo? Ang pangontra sa salita ng Diyos. Ay, man balyari ito. Posible. Wapin baka na anong malyari ito.
Higit pa sa atin kung minsan ang mga hindi nananampalataya. Malakas ang loob. Ang mga hindi mananampalataya, lalong-lalo na sa negosyo, wala silang nakikita. Pero iniisip nila sa kanilang sarili na sila ay magtatagumpay. Kaya kung minsan, nung exporter kami, nung ako'y nasa export, sinasabi namin ng mga exporter, bakit kaya yung mga Koreanong ito punta sa Pilipinas? Ayan. Minsan, may nagsabi sa aming mga kaibigan na, o nga no, hindi pa ako pastor na sabi niya, ikaw Jun, anong sa tingin mo, bakit nagpupunta mga Koreano? Kasi Koreano yung customer mo. Ano? Hindi, sabi ko, tingnan nyo sila, singkit ng mga mata. O nga no, lahat singkit. Bihira lang yung malaking mata, sabi. Pero tayong Pilipino, hindi naman singkit. Pero marami silang nakikita. Amen? Meron silang nakikita hindi natin nakikita. Bakit punta rito para mag-invest? Tayo ay nandito. Kasi mo, mga exporter kami. O nga no, pagkatapos sigit pa silang maunlad sa amin. Kaya, yung sa akin na yun na dinaan ko lang doon sa isang patawan na sikit sila, maraming nakikita, pero tayo nakadilat ang mata, hindi natin nakikita ang asenso. Ang sikreto doon, kung gusto mong umasenso, glorify God's Word. Dito, hindi ka ililigaw sapagkat ang lahat na nakasulat dito ay kinasiyaan ng banal na Espiritu at ang lahat dito ay nagtagumpay. Amen? Nagtagumpay. Psalms 119, 97, 100. Oh, sabi ni David, napasigaw pat napalundag si David. Umagang-umaga. Oh, sabi ni David, how I love your instruction. I think about them all day long. Iniisip ko kung ano ang instruction mo sa araw at gabi, sa buong araw. Lumulundag si David. Masayang-masaya si David. At sinasabi pa niya, sabi niya, your command make me wiser than enemies. For they are my constant guide. Yes, I have more insight than teachers. For I am always thinking of your laws. I am even wiser than my elders. For I have kept your commandments. Itinuring pa niyang mas matalino siya sa mga nauna at mga matatanda sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Sapagkat sabi niya, I am always thinking of your laws. Kung ating gugunitain lagi ang mga bagay na pinauutos sa atin ng Diyos, na tayo ay lumayo sa ikot ng mundong ito, tayo ay magkakaroon ng matagumpay. Psalms 119 verse 72, your instructions are more than valuable to me than millions in golds and silvers. Nakakaigit pa yan sapagkat ang ating pananampalataya, ang sabi ni Pedro, ay igit na itumbas doon sa mga silver na pinadadaan sa apoy upang ito'y maging dalisay. At igit ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya, ang pinagmumulay niya ay ang buhay na Diyos. Amen. 1 Peter 1:7, these trials show that your faith is genuine. It is being tested, fire tested, and purified gold. Though your faith is far more precious than mere gold, so when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Kaya ito ho, tandahan ho ninyo, ang inyong pananampalataya ay nakakaigit sa ginto, sa perlas, na kung saan na binibigyang importansya. Yan ho ang pinanggagalingan ng bukal na puso ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin upang sa ganoon mayroon tayong choice. Sundin ba natin ang salita ng Diyos o tayo ay mag 50-50 o lumiis? Kapatid, sa gabing ito, ang nais ng Diyos sa iyo, kailangan 100% ibigay mo ang salita ng Diyos sapagkat ang sabi nga, I am what the Word of God says I am. Ito ang sabihin mo sa iyong sarili. Mag-review po tayo. I am the Word of God says I am. Believe God's words about you. Embrace God's words about you.
implement God's words about you. Never neglect God's words about you and glorify God's words about you. Being the identity of God. John 15:7. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Kung kayo'y manatili sa aking salita at mananatili naman ang salita ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo ay inyong makakamit, ang sabi ng Panginoon. Kung hanggang sa ngayon, di mo pa nakamit ang iyong inihingi, kapatid, huwag kang hihinto. Ang ating Amang Abraham, 25 years, pero nakamit niya ang pinangako ni Lord. Kaya nga, sa gabing ito, tayo tatanggap ng banal na hapunan. At habang hawak po ninyo ang tinapay at aging ang katas ng ubas, dilidilihin ninyo sa inyong sarili. At kayo'y makipag-ugnayan sa Diyos upang sa ganoon, tuloy-tuloy tayo sa isang pananambahang espiritual na sinasamba natin ang ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. Huwag po kayong paabala sa inyong katabi. Basta't kayo ay makipagtagpo sa gabing ito sa ating Diyos na personal.